Pero ang bigat nitong... Magpapalit nga ako ng mas komportable. Mga bakla, palitan niyo. Ang bigat-bigat nito. Di papunta ako sa tik-tik dito. Parang Reyna ako ng dilim, dahil baklasang queen ako. Ayan. Hindi ka man lang nag-ayos. Ang daming tao. Pakita mo yung mukha mo. Diyos, kung bakla ka, 12 years old ka pa, nagpipils ka na. Ano? Gago ka, ano kala niyo? Porket sold out tayo, yung utong ko, give away? Teka lang. Dahan ka. Sila, yung nipple tape ko, natanggal yung nipple tape. Teka lang, natanggal yung... Wala yung dikit. Baba mo, may putok ka, kanina ka pang alas 3 lahat ng staff pawis eh. Bakla ka? Ikaw pa rin totoong pasabo. Just, tignan yung mga staff ko, yung wardrobe, mga haggard na transgender. No? Dahil sa lupit ng lipunan, nahagad yung mga transgender kong kaibigan. Ayan, this is better. More comfortable. I can move like, comfortably. Sexy lang! Okay, ito ka muna. So, ayan ha. So, itong show po na ito hindi politically correct. Some of the things that you're about to hear and witness are kind of offensive. Kaya huwag tayong umarte. Because sinasabi nila, dapat daw ganyan siya. Comedy is supposed to be offensive because comedy is not real. Okay? So, huwag tayong mag-expect na magaganda ang sasabihin ko dito dahil comedy concert to, hindi po to prayer meeting. Diba? Kaya nga pinamagay sa labas, mga pailaw. Dahil kung prayer meeting to, sana pa-ostya kami dun sa gate. Kasi maraming tao napaka-arte, di ba? Yung kala mo totoong politically correct, kala mo totoong mga moralista, pero mga double standard naman. Di ba? Pag nakarinig ng Pilipino na nagsiselet ng pag nakarinig ng mga Hollywood stars, tapos nagsalita yung mga Hollywood stars na, fucking shit, I'm cool. Pero artista sa Pilipinas, makarinig ka, putang inang to ibabash ka. Pag Ingles pwede, pero pag Tagalog hindi. Di ba? Pag sex, cool. Sex bomb. Diba? Pag sex bomb, okay sa Pilipino. Pero Tagalogin mo, ibabash tayo. Anong Tagalog na sex bomb? Sabihin nyo nga, sex bomb! Sex bomb! Diba? Kaya nyo isigaw. Tagalogin nyo. Diba? Ang arte-arte nyo. Pag Tagalog, ang bastos, ang nakakadiri, ulul. Nakakadiri. Pero nagpapatira kayo na hindi alam namang magulang mo. Kailan nyo nga ako? Mga masiselan pero may video. Mga masiselan pero may skandal. Kaya hindi ko na inuon yung telegram ko eh. Oo, kasi hindi ko na nagugustuhan yung nakikita. Okay, since Queen ang theme natin ngayon, kailangan monarchy tayo. Okay. Kaya di ba na book ko? Kilala niyo ba si Queen Charlotte? Diba? Hindi lahat may Netflix. Diba? Queen Charlotte, ganyan tayo, pakulo tayo ngayon. Kaya dapat ang pabate iba. Hindi WhatsApp man ng people. Kailangan pang sosyal. Parang Maleficent. Well. Royalty. Ganon. Nobility. Alam mo, nagugulat ako sa'yo, sila na ulit. Sigaw na sigaw! Manood na kayo! Hindi yung kala nyo anong nangyayari dyan. Okay, ulitin na. Well. Royalty. Nobility. Gentry. Ganon. Royalty, nobility, gentry. Isang lugar sa Cavite na malayo sa Dumaguete, kung saan nakatira si Cindy
ang munting prinsipe na mahilig sa spaghetti, kaya tambay ng Jollibee. Kasama ang kanyang inang si Marie, na araw-gabi, walang... Ay, alam nyo, si siya. Hindi kayo mag-perform, manonood ako. Well, what a glittering assembly. Maybe all of you are wondering why we are all gathered here tonight. Well, let me tell you now. Ipinatawag ko kayong lahat. Tagalog pala yung sasabihin. Pero may accent, di ba? Ipinatawag ko kayong lahat. Dahil gusto ko ipaalam sa inyong lahat ang nilalaman ng aking damdamin. Gusto kong malaman ninyo ang labis-labis ng ngit-ngit, pagdaramdam at puot na aking nararamdaman dahil sa katatapos lamang na koronasyon ni Charles, ang bagong hari ng Inglaterra. Ipinatawag ko kayong lahat upang malaman yung aking mga pinaplano. Labis ang aking galit dahil sa katatapos lamang na koronasyon, sa dinami-dami ng mga naimbitahan, ako lamang ang nakalimutan. Imagine that. Your queen, Queen Fiji, was not invited to the royal wedding. My God, such a disgrace. Ang kapal ng mukha mo, Camilla at Charles. Charles, at ang jowa mong si Camilla, you are both rude. You need to say sorry to me. I have been looking forward to that wonderful event. Pinaghandaan ko ang pagpunta sa koronasyon na yun. In fact, I prepared 5 gowns, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear. Tignan nyo, alam nyo yung preparasyon ko. Tapos mga bastos sila. Hindi nila ako inimbitahan. Hindi man lang sinaalang-alang ni Camilla at Charles ang closeness ko sa pamilya ng kanyang inang si Elizabeth. Yes, the family of Queen Elizabeth and my family are very close friends. Malapit ang pamilya naming dalawa. Sobrang lapit. Hindi kami magkasing edad ni Elizabeth, pero kakilala ko ang pamilya niya. Close na close ang pamilya ko sa pamilya niya. In fact, sa amin sila bumibili ng yelo pag nagpapainom ang tatay na sa palasyo. Oo, bumibili siya ng yelo sa bahay namin. At yung mga Guardia Civil sa palasyo na hindi pwedeng matulog dahil kailangang rondahan ng buong palasyo 24/7 at hindi pwedeng matulog, sa tindahan namin bumibili ng foil. Oo, tamang inisip nyo. Adik ang mga sundalo sa palasyo. Ang mga Guardia Civil ay adik. At doon sila sa tindahan namin bumibili ng foil. Dahil nanay ko ang pinakamagaling magrolyo at magkunat ng foil sa barangay namin. At nanay ko rin ang pinakamagaling magbaklas ng lighter na hindi nakakasunog ng shabu. Hindi nyo natatanong, nanay ko talaga ang totoong kumanta ng push mo yan din. Nasaan ba yung nanay ko? Binababoy ko na ba yung nanay ko? Yan, kung nakikita tayo dito, huwag ka nang mag-react. Magsusorry ako sa bahay. Mamaya magagalit na naman yan. Sabihin, ako na naman ginawa mong laruan. Madamdamin. Pero pag naabutan, thank you anak sa uulitin. Ganun yan. Artist na, ikaw niloloko mo ako sa TV, nahihiya ako, niloloko nila ako sa simbahan. Pero jowa niya yung pare. Ay, sorry. Joke lang. Joke lang. Okay! Dahil sa labis-labis akong binisit ni Charles, oras na para matikman nila ang pait ng hagupit ng aking paghihiganti!